Nahuli ko ang bayaw ko na hawak-hawak niya ang hinubad kong at inaamoy-amoy niya ito. Lumapit ako sa kanya para kunin sana, pero nauwi ito sa Dear Ate Vine, ako si Menchi, isang estudyante sa kolehiyo. Dahil nag-aaral ako dito sa lungsod at malayo sa aming probinsya, dito ako nakatira kasama ang ate ko, ang kanyang asawa na si Kuya Romy, at ang kanilang maliit na anak. Ang nanay ko ay matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa para sa aming kinabukasan, kaya kay ate ako nakadepende at itinuturing ko silang parang sarili kong pamilya. Tahimik at maayos naman ang aming pamumuhay, o ito ang aking inakala, hanggang sa magsimula ang mga pangyayaring nagpabago sa lahat. Ilang linggo na ang nakalilipas nang mapansin ko ang isang kakaibang bagay. Pagkatapos kong maligo at magpalit ng damit, inilalagay ko ang aking mga maruming damit at panty sa loob ng aking labahan. Pero madalas, pagbalik ko o kapag huhugasan na ito ni ate, napapansin kong kulang ang mga ito. May mga pagkakataong nawawala ang aking panty na kakatanggal ko pa lang. Sa una, inisip kong baka napagkamalang sa ibang kasama sa bahay, o kaya ay nahulog lang sa kung saan habang inililipat ang mga labahin. Ilang beses ko ring tinanong si ate kung nakita ba niya ito, pero sinasabi niyang wala naman. Siyang nakita at baka lang nawala o nakalagay sa ibang lagayan. Hindi ko masyadong inisip at sinabing baka sadyang makakalimutin lang ako. Ngunit lalong lumakas ang aking hinala nang paulit-ulit itong mangyari. Napansin kong madalas itong nangyayari kapag wala si ate, kapag siya ay namamalengke, nagtatrabaho, o umuuwi muna sa probinsya. Naiiwan naman ako at si Kuya Romy sa bahay, kasama ang kanilang anak. Nagsimula akong makaramdam ng kaba at pagkailang. Bakit laging panty lang ang nawawala? Bakit laging ang mga bago kong gamit o kakatanggal ko pa lang ang nawawala? Ang mga tanong na ito ay laging bumabagabag sa isip ko, pero takot akong magbintang ng walang sapat na ebidensya. Sinubukan kong bantayan ang aking mga gamit at inilalagay ko na ito sa loob ng aking kwarto, pero minsan ay nawawala pa rin. Dumating ang araw na kailangan ko ng malaman ang katotohanan. Isang hapon kakatapos ko lang maligo at nagpalit ng damit. Ang panty na tinanggal ko ay inilagay ko muna sa ibabaw ng baul sa loob ng aking kwarto dahil babalik lang ako agad pagkatapos kumuha ng tubig sa labas. Akala ko ay walang tao sa bahay dahil sabi ni ate ay dadalhin niya ang bata sa parke. Pero pagbalik ko sa aking kwarto, dahan-dahan akong huminto at nanlamig ang aking buong katawan. Nakita ko si Kuya Romy, ang asawa ng ate ko, nakatayo sa gilid ng baul. Hawak-hawak, nakakatanggal ko pa lang, ang panty na inilagay ko lang doon kanina. Nakatalikod siya sa akin at kitang-kita ko ang ginagawa niya. Tila ba ninanamnam ang amoy nito? Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko sa gulat at takot. Hindi ko akalain na ang taong itinuturing kong parang kapatid at nag-aalaga sa akin ay may ganitong ginagawa. Sa halong galit at takot, bigla akong lumapit sa kanya. Nagulat siya at mabilis na itinago ang hawak niya, pero huli na ang lahat. Inabot ko at kinuha ko ng pilit ang panty mula sa kanyang kamay. Nanginginig ang boses ko habang tinatanong siya, Kuya, bakit hawak mo ito? Bakit mo inaamoy ang gamit ko? Bakit laging nawawala ang mga panty ko? Ikaw ba ang kumukuha? Namutla si Kuya Romy at hindi makatingin ng diretso sa akin. Nauutal-utal siyang sumagot at pilit na nagdadahilan. Wala ito, Menchi. Tiningnan ko lang kung nahulog. Akala ko lang naman. Pero halatang hindi siya mapakali at puno ng kaba. Ang mga dahilan niya ay walang katuturan. Alam ko at alam niya na nahuli ko siya sa akto. Mabilis siyang lumabas ng kwarto ko at iniwan akong nakatayo doon. Hawak ang aking gamit habang halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Takot, pagkadismaya at pagkalito. Ngayon, naiwan akong mag-isa na nag-iisip. Malinaw na ngayon kung bakit laging nawawala ang aking gamit. Ang taong dapat ay nagbabantay at nagtatanggol sa akin ay siya pa palang gumagawa ng bagay na nakakahiya at nakakatakot. Ang tanong ko ngayon sa sarili ko, dapat ko bang sabihin kay ate ang lahat ng ito? Mahal ko si ate at ayokong sirain ang pamilyang binuo niya. Natatakot akong baka hindi siya maniwala sa akin o baka magkaroon ng malaking gulo at magkawatak-watak sila. Pero sa kabilang banda, mali ang ginawa ni Kuya. Hindi ligtas ang pakiramdam ko dito sa bahay at baka ulitin niya pa ito o lumala ang kanyang ginagawa kung walang makakaalam. Nag-aalala ako para sa sarili ko at nag-aalala rin ako para sa ate ko. Natpan mabigat na desisyong kailangan kong harapin ang pagpili sa pagitan ng pagtahimik para sa kapayapaan o ang pagsasalita para sa aking kaligtasan at karapatan. Mahalagang paalala, ang ginawa ng iyong bayaw ay isang maling gawain at uri ng panghihimasok at panggigipit na labag sa iyong karapatan at dignidad. Hindi mo kasalanan ang nangyari at may karapatan kang maging ligtas at payapa sa tinitirhan mo. Sa iyong tanong kung dapat mo bang sabihin sa iyong ate, oo, nararapat at tama na sabihin mo sa kanya.
Hindi mo dapat pasanin ito ng mag-isa o matakot na magsalita. Ang iyong ate ay may karapatang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at higit sa lahat, kailangan nilang malaman na may nangyayaring mali upang mapigilan itong lumala. O maulit, kapag sasabihin mo ito, gawin mo ito sa ligtas na paraan. Maaari mong isama ang isang taong mapagkakatiwalaan o kamag-anak kapag kinakausap mo siya. Kung sa tingin mo ay hindi ka ligtas sa bahay na yon, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa ibang kamag-anak, sa mga kinauukulan o sa mga ahensya na tumutulong sa mga biktima ng panggigipit. Karapatan mong mabuhay ng walang takot at pangamba.